So medyo maputik ang dinadaanan natin ngayon guys. Umambon yun siguro kagabi. Tsaka rainy season pa. Kasama natin si Amit na nasa harap natin ngayon. Nakikita niyo ba siya? Struggling. Very minor tong bundok na to. Pinakita niyo na sa unang mga vlogs ko. Station 3. After 43 minutes. Makikita niyo 43 minutes of uphill walk. May bahay. May mga nakatira pa rin. So panibagong pababa na naman tayo people. Ito yung challenge pagka medyo basaan lupa, maputik. Yung paakyat medyo mahirap, yung pababa medyo delikado kasi dudulas ka. Pero nakailan na rin ako dito sa Talamitam kaya medyo friend ko na yung bundok. So ito na, umpisa na ng Kalbaryo. Yung last leg ng Talamitam ay pure assault. Although minor lang naman to guys. Pero pure assault to. Hingal to the max talaga. Pero napaka-rewarding naman nung view pag ganyan sa tuktok. Ano mo nakikita nyo ba nandun? So medyo malala ang akyatan dito. Although pang ilang ko na rin to dito. So medyo alam ko na expected ko. Nakikita nyo guys, medyo masukal dahil tag-ulan ngayon. Maberde yung mga dahon. Pag tag-araw maalikabok naman tong lugar na to. Tag-ambon ngayon kaya medyo maputik. So ito guys yung famous na picture sa dito sa may Talamitam na kung saan akala mo nasa peak ka na. Ito yun, pwede kang magpakuha dito. Marami na akong picture dito kaya hindi na ako magpipicture dito. Yung mga kasama na lang natin yung ayain natin. So kung makikita nyo dun, yun yung dun tayo galing. Ayun yung grassland na tinatawag nila. New Zealand ang tawag ng iba. Andun yung sari-sari store tsaka campsite. Although may campsite naman along the trail, pero dyan yung pinaka magandang view pag magka-camping ka. Nandun ang Mount Batulaw. If you can see, yung tallest peak doon ng Batulaw. Nakailan na rin ako doon. Yan yung sikat na spot. Pwede rin dito sa spot na to. Medyo uuna na ako ng bahagya. Pag natuyo ang pawis, ang hirap mag-umpisa ulit na umahon. So iwanan ko na yung mga kasama natin, kasama nung guide natin. Although nandiyan lang sila sa likod. Medyo kabisado ko naman na tong dito, yung trail dito. Napakasukal ng pinanggalingan natin. Halos walang bakas ang trail. So ganito ang kasukal. Good morning po. Good morning. Good morning. May 4. Ingat. Good morning. Pwede po pa-picture. Tara. Dali picture. Kuya picture. So kasama si Amit guys. Yan. Ang dulas, hindi ka na dulas ngayon, no? Mamaya pagbaba. Ha? Pagbaba. Yan. Si Kapang Ronald, si Christian, classmate ni Christian, si Kuya Dayo. So ito yung view, nakita nyo na tong view na to sa maraming vlogs ko. Yun yung Mount Batulaw, yung pinakamataas na peak doon. Ayun yung Apayang nasa likod. Andun yung Lantik guys, nakihat ko na rin yan. So guys, pababa na tayo. At nasa back trail tayo ngayon. Medyo masukal pero may benefit naman dahil medyo malilim. Wala nga lang ganong hangin dahil hindi pinapasok ng hangin kasi kulob na kulob. So yan, medyo matarik pero mas banayad to kumpara sa inakyatan namin. So ito na yung nakakatamad na parte ng pag-akyat ng bundok, yung pagbaba. Nakakatamad na dito sobra, walang choice, no? Climbing the mountain is, pag nag-summit ka, that's half the job.
The other half is going down. Let's go. So guys, malapit na kami sa baba ng Talamita. May ito na yung grassland. Andun yung campsite. Si Kuya Dayo pa rin ang ating kasama ngayon. Si Amit na hindi pa nadudulas. At yung ating kasama magtatay at saka yung kaibigan ng kanyang anak. Ayun sila. Yan, si Papang Ronald. Achievement niya yan. Hindi nadulas. Takay dito! Ang ganda! Nag-aya pa. Kala kong babalik. Yun lang! Ayan, ito si Christian guys, ay anak ni Papang Ronald. First time niya magbundok, hindi ko lang babalik. Pabalik ka pa, nak? Ayaw na. Parang ayaw na, pang. Hindi mo na-enjoy? Enjoy naman. Kinulat mo na wow mali. Hindi, minor to eh. Wow, mali. Minor to, pang. Actually, nung ganyan din ako nung una eh. Hindi na ako babalik, pero pag uwi ko ng bahay, pagkaligo ko, babalik pala ako. If you're bitten by the mountain bug. Guys, nasa halos baba na tayo ng ng trail. So masukal na ulit, walang hangin, mainit. May mga ilang paakyat, ilang paahon. Kung nakikita niyo, may ilang paahon, tsaka ilang pababa. Pero siguro we are 30 minutes away dun sa pinaka jump off natin. So ito yung dinaanan namin kanina na madilim, hindi ko na na-vlog. Oo. Pag madilim, medyo masarap daanan to kasi hindi mo nakikita kung gaano ka kabato dahil yung paa mo lang yung naiilawan mo. Pero ngayon maliwanag na, makikita mo na mabato pala siya. Although hindi naman ganun kahirap to. Nagiging mahirap lang ngayon dahil tag-ulan. Ayan, medyo challenging lang. Ayan, ito yung mahabang paahon. I don't know kung nakikita nyo. So assault tong part na to. Madulas talaga yung trail natin. So susi pag umundok kasi a good footwear. Investment din kasi yung footwear dahil hindi dahil sa luho, kundi kontra tapilok. Dahil pag natapilok ka sa ganito, it's either bubuhatin ka ng mga guide, you have to pay, or isasakay ka sa kabayo and you still have to pay. So may sakit ka pa, may niinda ka pa. So importante maganda yung footwear mo, komportable at iwas tapilok. Ito yung unang kubong pinagpahingaan namin kanina. After nito, kaunting-kaunti na lang at nasa jump off na kami. We go down that direction. Ay, pahinga muna tayo. Right now, we are resting sa ilalim ng mango tree. And surprisingly, ang daming puno pero napaka-humid. Sobrang humid ng paligid, walang gaanong hangin. So hingal ka na, wala pang hangin. Masakit sa dibdib. Pero ako kasi nakailan, gaya ng sabi ko, I've been here many times, so I know what to expect na. Minsan kasi yung
yung pagod nanggagaling sa anticipation eh. Hindi mo alam kung malayo pa, malapit na. So ako dahil nakailang beses na ako dito, hindi ko na ganong iniinda yung yung trail dahil alam ko na yung alam ko na yung i-expect ko. Sabi sa amin ay huling ahon na yung kakatapos namin inakyat. Medyo mahaba yung inahunan namin, hindi ko na na-vlog. So pagkatapos nito parang maikling pababa, tapos yung sementadong part na ng kalsada sumisigaw na yung mga kasama natin sa likod, mga nabigla yata kasi first time umakyat. Although ito namang trail na itong trail na ginawa natin ngayon, naman to, considered very minor. Maiksi to kumpara sa ibang mga inaakyat. So syempre pag aakyat ka ng bundok, you don't really expect na madali. Meron talagang challenging na part. And sa challenge rin lang, hindi naman to sobrang hirap. Pero pag first time mo, yun nga, medyo nakakabigla. Although ako puro minor pa lang naman naakyat ko, pero kahit paano, kalmado na ako pag umakyat ako kasi alam ko na mas kalmado ka, mas mahaba yung strength mo. Kaya pag umakyat ako, other than the time na kakausapin mo ako, kakausapin kita, or pag nag-vlog ako, magsasalita ako. Kasi kapag halimbawa nakipagkwentuhan ka sa trail, medyo may hingal yun eh. Dagdag yun sa hingal na meron ka. So huling pababa yata ito. And then after nito, tama ba? Parang hindi naman, parang may isa pang maiksing ahon. Tapos alam ko sementadong kalsada na yan eh. Anyways, we'll find out. Let's see. Oo nga, ano na to, kalsada na, major na. Although may ahon pa rin, pero hindi na ganun kalala, medyo mahaba lang nga. So yun, hi, alright, nasa simentadong kalsada na tayo, pero paahon pa rin. Hindi ko alam nakikita nyo yung gradient, pero dito dadaan sa shortcut, no? Although nai-enjoy ko siguro yung muntik na ako. Although mai-enjoy ko siguro yung patag na kalsada ron, pero dito yung pinaka mas malapit na daan pabalik ng jump off point. So I think we are 5 minutes away sa ating jump off. And yun, nakakatuwa, no? Na-reset na naman tayo kahit papaano. So almost a jump off point na tayo. Hindi ko alam ba't ako nabubundok. Wala talaga akong matinong paliwanag, no? If you ask me why I climb, kahit na papitik-pitik lang, I think I will always have a different answer every time you'd ask me. Wala lang, sabi nila, kuya, saan? Talaga, may bayawak daw. Well, nature. Ayun o, ayan, may bayawak guys, oh. Ayun. Wala na, hindi nyo makikita. Nakita ko kayo malaki. Ayun, oh. So yun, anyways, I think it's safe to say na when you're beaten by the mountain bug, you'll climb every time you get the chance. So ganito, ang oras alas 10 lang na umaga. So we started climbing at around before 5 o'clock, mga 4:30 to 10. I think very useful yung time, cardio na rin, tsaka for sanity, and then enjoy the nature.
Diba?